basa-basa din ng email kasi mga ano na yan. Pagtasan akong 500. Kasi nag-below minimum. And ano siya, hindi siya dahil nag-below minimum as what I know, nag-below minimum kasi nag-increase na sila ng minimum. Hindi na 2K, 5K na. Kagabi hinanap ko yung email kasi yung email ng ano ng itong bangko na to is West. Parang September pa daw nila yun sinend. Yung nabasa ang putik. Ando doon pala sa email na 5K na, hindi na 2K. Ayop. Kung hindi, matcha-charge ka ng 500. Visit. 100, ganun na lang. Siyempre, sisikapin ko itaas sa 5K yung minimum. Paghirap na yata sila eh. Dala, 5K minimum. Ang dami mga mayayamang bangko, BDO, BPI. O 2K lang, may BPI pa nga na no minimum eh. Hindi makatarungan yung ginawa nila. Sino ba may-ari ng East West na yan? ₱500. Dapat di na lang sinabi ng customer service na ano, pumunta ako ng personal. False hope pa tuloy ako. Tumawag ako sa customer service kagabi. Sabi niya, sir, hanggang ano lang kami, hanggang info lang kami, hindi kami nagre-reverse. Gusto niyo pa reverse, tawag kayo sa bangko, nagre-reverse sila. Tawag, punta kayo sa bangko. Pwede pumunta ako. Wala rin. Parehas na silang sagot. Tanong pa sa akin ng waitress nung ano, teller. Sa nagbabasa ba kayong email? Putik. Isa pa yung email ko pala mapupuno na eh, yung Gmail ko, yung original kong Gmail. Pa naman official kong email. Kapagpalit kaya akong email.
Open pa ako isa pang email, mag-isip ako. Gagawin kong official. Yung email na lang nitong keso. Yun na lang gawin kong official. Hindi. Kailangan may pangalan ko. Teka, isip ako. Hindi kaya may kinalaman sa switch. Palit kaya ako ng ignition switch. Bakit ganun ang upo niya? Mahirap makipagkita niya pag yung upo mo, ah. Para wag daw siyang magitgit. Hindi ko pa pala na-check yung ano, washer lock washer. Come on, habol. Puta, pumarena pa tong taxi, hayop. Walang kasipa-sipa. Wala, dos lang yung sipa na yun. So is this programming or is this ano? Woohoo! Takot pag magprenuhan tong mga truck na to eh. Sa sandwich ka dyan eh. Kaya pag may mga biyahe ako na may palusong, paahon, tinatanong ko ka, tapos yung truck, ano, yun ang una kong tanong eh. Yung preno mo ba, ayos ba? Yung exhaust mo ba, gumagana ba? Mga tanong ko. Kasi pag palusong, yung exhaust yun. Pag paahon naman, syempre preno. Tsaka kung paahon naman, ang tanong ko dyan, yung ano, malakas ba sa ahonan yan, ganyan. Malakas ba sa ahonan yan?
Kasi kung mahina sa ahonan yan, tapos matarik yung pupuntahan, pag-isipan mo mabuti, makakakapusin. Ganyan kami ni Ian. Kami, pasok kami Sun Valley, ang tatarik pa naman yan sa Sun Valley. Pasok kami. So itatawid ng main road to kalimutan ko ang pangalan ng street basta dun sa isang street, Kalawang Street something. Pag namin yung street na yon, yung pagtawid ng dalawang street na yon, matarik, maikli na matarik. Kami, overload kami. Actually sinita na nga siya ng truck overload nagbawas siya ng konti. Tinapon lang niya, sayang, inayos niya yung karga. So pag ahon namin dun sa nakasakay ako pagdating namin dun sa may paahon, malapit na sa dulo, minsan yung pinakamahirap yung pinakadulo, malapit ng lumagpas ba, malapit na sa dulo, isasampa na kami dun sa kabilang street, saka namatayan ng makina. Putek. Ang tanong mo, bakit delikado yung ganito yan? Ang 10-wheeler, malakas ang yan, primera, sumisipa primera niyan. Ngayon kung nakatingala yung truck kargado, overloaded, at nakapreno from full stop, at bibira yan ng primera, syempre bubuelo yan bubuelo yung magagalitin mo yung makina yan kapag bumuelo yan at nakatingala at pupuwersa yung makina, aangat yung gulong sa harap, which is exactly what happened. Kaya pag umangat yan, pagdasal mo na number 1, bumalik. And actually pagdadasal mo doon, pag humampas yan, pag di marunong yung driver at humampas yung gulong sa harap, huwag kang maputulan ng molye dahil abalang-abala yan. Huwag kang maputulan ng molye pag kasi may alalayan mo ng preno kasi yun kung magaling yung driver. And pangatlo, baka umupo yung truck. Yun ang talagang disgrasya pag umupo. Pag umupo pa yan, maraming kasunod dyan. Pwedeng gumulong-gulong, tumumbag, which is nangyari na kay Ian, kinapos, umatras, gumulong-gulong sa bangin. Dyan daw sa Tanay. Siya rin yung driver. Nakasakay ako nun Sabi ko, alam mo yung nasa nasa anong mga rides yun? Sa mga sa ambulansya natin, paraan natin kaliwat kanan. To joke lang to dito lang yun saan ka ba talaga? Anyways, so yun, alam niyo mga rides sa mga enchanted ganyan, yung umaangat kayo ganyan. Ano ba mga rides na ganun? Ferris wheel, yung boat, yung gano'n, Vikings boat ganyan. Gano'n yung feeling na na umangat kami, nawala yung kalsada, umangat kami. Tapos sabay dahan-dahan bababa kasi pinireno-preno, at least medyo maalam siya. Ganun. Tapos hindi nakaabante. Kailangan nyo yung preno niya kumapit. Kaya bumaba yung pahinante. Sabi ko, kalusuhan mo ng 4 bago bumuelo ulit. Ganun. Ang ginawa namin, safely ginaid ko siya paatras. Dahan-dahan yung kaya ng preno. Tapos pumesto kami sa gilid, saka kami nag-isip. At least wala na disgrasya. Ang naging solusyon namin doon, nag-antay ako na may dadaan mo. Buti na lang may dumaan na elf, naghahakot ng panambak. Sabi ko, Brad, sideline ka sa amin. Anong bayaran kita? Lipatan ka namin ng graba karga namin doon
Diskarga natin dun sa taas lang. Bayaran kita 1,000 kay isang biyahe lang. O ano, per 1,000 per biyahe basta't makaahon kami. Payag siya, sideline niya 1,000 eh. Oh. Nagbulungan sila ng pahinati. Sabi niya siguro sa akin 600 sa iyo 400 siguro ganun. So naibawas namin, naiahon namin ganun. Nakaranas kami ng nakaranas ako ng ganun, umaangat yung gulong sa harap. Nang nakasakay. Ngayon, dun sa Tanay naman may dinideliveran kami na na panambak. Ganun din, kalagitnaan. Pinreno niya kasi may wire. Kalagitnaan ng ahon. Di syempre, ganun ulit Pag preno niya, huminto siya, hinawi yung wire, ngayon aandar siya ulit. Pag arangkada niya, umangat talaga yung gulong sa harap. Pag angat ng gulong sa harap. Ano meron? Pag angat ng gulong sa harap, Tapos nung bumaba, yung humampas, hindi na humampas. Bumaba yung yung paglapag ba ng gulong, parang kumabog yung dibdib ko. Feeling ko talaga, actually mas kumabog yung dibdib ko nung umangat pag angat ko, kabog yung dibdib ko. Kaya taas ng inangat niya. Taas ng inangat. Ikalala ko baka umupo Umuupo kasi yung truck pag pag nasobrahan sa angat. Ayun. Sige, see you later. Bye.